Si PBBM sinagot si Inday Sara Duterte, mga kababayan. At sabi, salamat at nakatulong ako. Pakinggan nyo mga bossing. May sagot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pasalamat ni Vice President Sara Duterte sa kanya. Ito ay kaugnay na nanumbalik umano ang relasyon ng Vice Presidente sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos maditin na ito sa The Hague, Netherlands. Sayang no, kaya lang huli na ang lahat. Meron ng harang. Kung sana dati pa nila na-realize, mga kababayan, na wag puro politika. Ano? Huwag kakalimutan ang pamilya. Kadalasan mga boss chief amo sir kapag ganyan no? Minsan late na natin nalalaman, ay nako napapabayaan ko na pala yung pamilya ko. Ay nako, yung ama ko pala nalimutan ko ng ama ko. 'Di ba? Ganun ho ang nangyayari. Kaya lang huli na ho ang lahat mga kababayan. Hindi naman sa huling-huling yumao na. Pero may nakabarikada na, may nakaharang na at kailangan ng magpaalam no, kada magkikita sila ng dating Pangulong Duterte. Ume-eme kasi si Inday Sara Duterte. Salamat Bongbong, salamat sa ating Pangulo na ngayon na-realize namin na wala na pala kaming oras. Hindi po ito yung eksaktong inebas no ni BP Sara, pero ito po yung mismong kahulugan. Salamat Pangulo. Kasi nabibigyan namin ng panahon at pati nga si Kitty Duterte mga kababayan, na-realize ni BP Sara na meron siyang magandang nakababatang kapatid na maganda din yung kwintas ni Kitty, halos kulang kalahating milyon pala yun. Tapos meron papiso-piso. meron pong mga papiso-piso, yung mga DDS. Piso para kay dating Pangulong Duterte. Parang ang layo nung ipinaglalaban nila. Biruin mo piso-piso. Tapos yung ipinaglalaban nila kalahating milyon. Kulang kalahating milyon. Yung suot-suot na kwintas. Hindi, pero ang mahalaga dito, hanggat buhay ang dating Pangulong Duterte, na-realize ng Vice Presidente na magkakapamilya pa din pala sila. Sabi ni Ma'am Carmen Lee, pasaway, bastos na anak si Sara Piatos, pinag-aral sa mamahali ng school, tapos hindi niya kinausap. Aba, ganun ba nangyari? Kaya ngayon nasasabi ni Inday Sara Duterte na salamat PBBM kasi nagkakaroon sila ng oras sa isa't isa. Tuloy ko. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, na itanong niya mismo ito kay Pangulong Marcos. Pero pinaabot po natin to sa Pangulo. At ang sabi po niya, glad I could help. At least nakatulong ang ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Na-realize nila, magkakapamilya pa din pala kami. Hindi mga kababayan, Diyos ko naman. Yun nga lang, huli na ang lahat. Di ba? Huli na ang lahat na meron ng kailangan silang magpaalam o magpapaalam po kami. Bibisitahin po namin ang aming ama. Kaya lang, may oras na din ho, mga bossing. Sabi ni Vicente Basag, takot yan, makulong sa ICC. Sino? Si Bato de la Rosa. Naku, mamaya natin pag-uusapan yan. Sabi ni Shiro Kansaki, salamat sa pamember RMG Grace Villa. Ay, oo nga, salamat po, madam, sa pagiging miyembro nitong channel na ito. Kayo ho, mga kababayan, ganun din ba gagawin ninyo kung sakali? Yung tipo ho bang, dahil sobrang busy kayo, makakalimutan nyo na ang inyong pamilya. Wag ho, Lalo na kapag ang pamilya nyo, ang kauna-unahang sumusuporta. Bagay, ganyan naman po sa lahat ng bagay, ang pamilya ang unang susuporta sa inyo. Di ho ba? Sa 10 sinabi ni Sara, 11 ang kasinungalingan, sabi ni Ping Laksamana. Di ba? Sana hulihin yan doon ang isa ring kriminal. Si Bato, talagang gusto niya lang pag-usapan si Bato. Mamaya ng konti ho yun, mga kababayan. Ito at least natulungan ng ating presidente ang pamilya Duterte. Siguro magkakaroon sila dyan ng family reunion, magkakasama sila.
marirealize nila, mas okay pa lang nakulong ka dating Pangulong Duterte. Unang-una, napagbabayaran mo kung sakali na talagang may sala ka. Bago ka pumanik, doon sa sa itaas, kahit papaano, nabawasan mo na. At least, pagharap mo kay San Pedro, masasabi mo, aba, nagbayad na ako nung ilan dyan sa Pilipinas. Baka sa dahig, sa mundong ibabaw, baka sakali na makapasok pa din. Pangalawa, nagkakatipon-tipon kayo. At balita ko, pupunta din si Bato de la Rosa doon sa dahig. At mukhang bibisita si dating senador. Hindi, senador pa si Bato. No? Si Senador Bato de la Rosa. Iwan na ho natin to, mga kababayan. Hayaan natin na maging solemn ang pagkikita nila at pagsasama-sama nila diyan sa dahig. Di ba, pambansang nanay? San Pedro ba talaga? Parang ayaw pang maniwala ni Boss B. Sino? Taning ang gusto mong makita. Si Taning. Anyway, iwanan na ho natin yan, mga kababayan. Naku po eto. Sapul si Bato de la Rosa dito, mga bossing, kay Cayetano. Siguro Ilang po bang pagka ho siguro wala to sa Senado, baka uminit ang ulo ni Bato de la Rosa. Biruin mo, sabihin pa naman ni Peter Cayetano na bato-bato sa langit ang tamaan, wag magagalit. Bato-bato sa Senado, sana hindi mahuli. Parang pamimikon ho pakinggan nyo mga kababayan. Ang sinasabi o ang sinabi ni Boy 10K kay Tobat. Madam Chair, Yes, Senator. and with permission ni Senator Bato, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Bato-bato sa Senado, sana hindi maaresto. Oh. Ano kaya feeling ni Bato de la Rosa doon sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano? Parang loko to Gusto na yata ako mahuli nito Bato-bato sa Senado, ang tamaan ay bato rin. Si Cayetano na yata ang pumalit kay Gibbs at Diggs sa KOJC. Hindi pakinggan niyo ho ito, sir. Hindi, pwede lang po bang, pinapatawa lang ko po kayo. But, kasi po, nung Pero yung isa, mainit na ulo lagi. Yung isa, hindi na alam kung ano gagawin doon sa ICC. Tapos hindi na alam kung a-attend ba ng Senado o hindi. Tapos ganun pa ibabanat ni Peter Cayetano sa kanya, Pinapatawa ko lang po kayo. Ang hirap tumawa siguro ng ganun, mga boss. last hearing, just if